Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kamag-anak, at magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang araw po sa inyong lahat na sumusubaybay, patuloy na nakikipag-aral, nakikipagsaliksik ng salita ng katotohanan, rightly divided. Ngayong linggo mga kapatid, ano po, ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang remission and forgiveness of sins. Is there a difference? Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang mga po ay nagpapasalamat sa opportunity once again na kami po ay makatutunghay sa iyong salita. Nawa ay masiyahan ka at malalahati sa aming gagawing pag-aaral, pagtalakay, pagbabahagi ng iyong salita. Upang kami po ay mapatibay spiritually, ikaw naman po ay maitanyag maging ang iyong salita sa aming buhay. Sapagkat lang lahat ng ito aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak, na nararating ito pong ating pag-aaral ng Word of Truth, rightly divided. Last Sunday ay may theme po tayo na pinamagatang Our calamities in this dispensation sent by God. Yung po bang mga kalamidad sa kasalukuyang dispensation of the grace of God ay ipinadala ng Diyos? At ating pong pinatunayan sa pamamagitan ng mga kasulatan, no, rightly divided of course, ng Diyos sa iba't ibang panahon sa three main periods of time na tinatawag ng Word of God na time past, but now, and world to come or to come, ay may iba't ibang dealing o paraan ng pakikitungo, pakikipagtalastasan ng Diyos sa sangkatauhan. Halimbawa, sa time past, God was dealing with the nation Israel. And then sa now period, sa dispensation of the grace of God ayon sa Ephesians 3:2, God is dealing with the Gentiles through the church, the body of Christ. Yan po yung kinikilalang church ngayon ng Diyos na binubuo ng Jew and Gentile on equal footing, okay, into one body. Yan po yung tinatawag ni Paul na one new man, isang bagong lalaki, group of believers, church, in contrast with to that of the existing old church in the past, which is the nation of Israel. At in the future, of course, ay babalik po yung pong dealing ng Diyos with His nation, yung pong mga hindi po natupad na prophecies, okay, tungkol sa kanila ay isa sa katuparan po ng Diyos yan sa world to come or in the future after the period of time now, yung dispensation of the grace of God. So, to sum up, in time past Israel ang issue, now it's the church, the body of Christ, and then in the world to come, it would be again Israel. Sila po muli yung magiging issue, mga kapatid. At we have to consider mga books, verses, kung kanino po particularly naka-address. So, ako I believe, mga kapatid, no, sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos, there are distinctions. There are differences in the Word of God patungkol sa kanyang pakikitungo sa sangkatauhan. There are many doctrines na kung saan iba yung aral ng Diyos sa Israel at iba yung aral niya sa kasalukuyan sa church, the body of Christ, at maging sa darating na panahon. Hindi rin kaila, on the other hand, na meron naman ding mga similarities. May mga similar teachings at may mga connections, mga kapatid. But I believe na we should remain to mark distinctions dahil yan po ang tinuturo ng Word of God. Well, we can only see that if we're going to be true to the King James Version of the Word of God. Naniniwala po ako na may preserve Word of God at ito po ay matatagpuan sa King James Version of the Word of God, of the Holy Scriptures. At kung inyo pong matatandaan ay madalas iniiwasan ko na po gumamit ng mga unscriptural terms or words na wala sa Word of God.
Mismo ang salitang Bible kung maaari ay hindi ko na po gagamitin dahil meron din po itong religious connotation, mga kapatid. Ano po? May religious implication ng salitang Bible. At we cannot find the word Bible itself in the entire scriptures from the all scripture that we are studying. Now, ito pong ating theme, mga kapatid, ano po, ay pumasok po sa aking isip kung ano ba ang pagkakaiba nitong remission and forgiveness. Okay? Now, bago natin talakayin to, I would like again to make a short comment. Sa kasalukuyang dispensation of the grace of God, it is obviously that God is not sending calamities. Hindi po siya nagpapadala ng mga kalamidad. Gaya ng lindol, baha, no, Sunday ay kasalukuyan pong ang bagyo ay papalapit. Nasa PAR na po, no? Philippine Area of Responsibility, no? Ako po ay nag-live, kaya may putol-putol. So those are just, we will say, natural, normal course of life in this present dispensation of grace. So kung inyo pong maalala, there are sufferings of this present time. At ang Diyos ngayon, hindi po niya pinakikialaman, hindi siya nag-i-intervene, directly intervening sa course of nature o sa kalikasan, mga kapatid, nakagaya ng ginagawa niya in the past. But of course, as I've said, after this dispensation, muli ang Diyos ay mag-i-intervene, mamamagitan siya, at makikita muli natin ang paggalaw ng Diyos, maging sa sanlilikha, maging sa kalikasan, sa creation niya. Sapagkat yan po yung dealing niya with the nation of Israel. But for the meantime, God is working mightily and powerfully through the power of His Word, more particularly sa revelation na ibinigay niya kay Paul para sa atin. Ano po? Nandyan po malinaw na itinuturo sa atin ng mga kasulatan through Paul our apostle kung paano po kumilos ang Diyos ngayon. So we have the perfect will of God in the all scripture, at through our apostle we can understand and know dahil nakasulat po yung will of God para sa atin. It applies to everyone. Kung tayo po ay nag-aaral at naintindihan ng mga kasulatan, we will not ask God anymore kung ano ba ang kalooban niya dahil it is written down already sa pages ng ating all scripture. Okay. So, ito pong salitang remission, mga kapatid, ano po, ay ginamit po ng 10 beses sa mga kasulatan. At maging sa sulat ni Paul ay ginamit. Subalit, minsan lang po itong ginamit. Ano po? Dito po sa Romans 3:25. Mamaya, babasahin po natin yung text na yan. Titignan natin kung ito bang word na remission ay anong dahilan, bakit ginamit po ni Paul ito? May malaking kaugnayan po ba ito sa atin ngayon, sa mga members ng Church, the Body of Christ? Yeah. So, nais ko pong basahin sa inyo itong text natin, Romans 3:25. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of the sins that are past through the forbearance of God. Yan po yung ating text, mga kapatid. Ano po? Of course, hindi po natin matatalakay lahat yung mga verses na kung saan ginamit po itong word na remission. We cannot go to these verses one by one, but there are important things, may mga importanteng bagay na ating pong sisilipin, mga kapatid. Isa na po dito ang Acts chapter 2 verse 38. Ano po? By the way, kung babalik po tayo sa the so-called four gospels, ano po, sa Mark ay ginamit din po ni John the Baptist ang salitang remission of sins. In association, may kaugnayan po sa water baptism. Sa Mark 1:4 ay John the Baptist was preaching remission of sins, ano? At may kalakip na water baptism. Yeah. So, ang purpose ng water baptism ayon kay John the Baptist ay for the remission of sins. Maging dito sa Acts chapter 2, basahin ko po sa inyo yung verse 38, Then Peter said unto them, Repent. This is speaking to the nation of Israel.
Hudyo po ang mga audience dito, hindi po mga Gentiles, mga kapatid. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. And for what purpose? For the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Okay. So, dito ay yung bawat sumampalataya sa bansang Israel, okay, ay binautismuhan para sa, sabi nga, remission of sins. Mamaya, anyway, di-define po natin yan kung ano pong ibig sabihin ng salitang remission. Okay? Madalas, ito po ay itinuturo at kinukot nga po na para bagang ang quotation or ang exact word or expression daw ay instead na remission of sins ay forgiveness of sins. Pero, dito po sa verse mismo na ito, Acts 2:38, ang nakalagay po kasi mga kapatid is for the remission. Notice, remission of sins. Ayan. So, ano po ba ang definition ng salitang remission? Sa dictionary, ang kahulugan ng salitang remission, no? It simply means forgiveness. Yan, ang simpleng kahulugan ay kapatawaran sa Tagalog, ano po? O kaya naman ay pardon. May kaugnayan din po, may kaugnayan din po sa pagpapatawad, ano po? The pardon of an offender, okay? By which he is considered and treated as not guilty. So, kung may isang offender o nagkasala, siya ay nakatanggap ng pardon, ibig sabihin nun, siya ay itatrato na hindi na guilty, walang sala. Okay? So, ito po yung kapatawaran o remission, no, ng kanyang ginawang kasalanan o kaya naman ay krimen. Ayan. So, ang salitang remission ay ibig sabihin, again, forgiveness o kaya naman ay pardon. Ito po yung giving up of the punishment due to a crime. Hindi na po ipapataw yung parusa, give up na po yun dahil sa isang krimen na nagawa ng isang offender. Ganun po yung mga kapatid. So, halata naman po mga kapatid na may mga salita na similar o magkakapareho, kagaya nga po ng salitang remission at forgiveness. Okay? Similar po sila. Okay? O may pagkakahawig sa kahulugan. Okay? Pwede natin sabihin ganoon. Pero, ang totoo, meron pa rin silang technical difference. Okay? So, maring similar sa kahulugan. So, ang salitang remission ay forgiveness din ang ibig sabihin. Okay? Pero hindi po sila exactly the same. No? Ang ibig sabihin is yung salitang remission at forgiveness ay hindi po exactly the same. At dito natin ma-appreciate ang Word of God, mga kapatid. Ano po? Hindi po natin dapat iwinawalang bahala. Dahil inilagay po ng Diyos yan, alalahanin po natin, all scripture is given by inspiration of God. Ano po? At every word of God is pure. No? Thy word is very pure. Ika nga, nasa Proverbs po yan. At perfect po yan. Ang Diyos po mismo ang pumili kung ano yung words na ilalagay niya sa kanyang aklat, mga kapatid. No? So ulitin ko po, although similar ang salitang remission at forgiveness, gayon pa man, hindi po exactly the same ang kanilang kahulugan. May similarity pero meron pa rin silang difference, technical difference, kung papaanong ginamit sa mga kasulatan. Ayan, mga kapatid. So, dito po sa ating text, ginamit din po ni Paul ang salitang remission. Pero halata, no? Obviously, sa mga kasulatan, ang salitang remission, okay, ay bago pa man tinawag si Paul at sumulat si Paul ay madalas na po nating nababasa yan sa mga kasulatan. Gaya ng binanggit ko nga, sa preaching ni John the Baptist, sa preaching ng 12 apostles.
yung salitang remission of sins, yung expression na yan. Very particular sa bansang Israel. Okay. At gaya ng sinabi ko, minsan lang pong ginamit ni Paul itong salitang remission at dito nga yan sa Romans chapter 3 verse 25. Kaya dapat maintindihan po natin ang punto ni Paul dito. Bago po tayo magbibigay ng ilang komento, nais ko pong magbigay pansin po tayo sa ilang mga expressions po dito. Ano po? Okay, so dito po sa verse nito, sabi ng unang bahagi, sabi niya, whom God hath set forth. Yan, yung mga katagang whom God hath set forth. So, sino po yung tinutukoy dito sa verse na ito na whom? Okay? Whom God hath set forth. So, wala pong ibang tinutukoy dito. Kung babalik po tayo sa naunang verse, sa verse 24, ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Dahil sabi ng verse 24, being freely justified, balikan ko lang po, being justified freely. Nabaliktad ko po, sorry. Being justified freely by His grace, by God's grace, through, sa pamamagitan ng katubusan, okay, that is in Christ Jesus. So yung salitang whom sa verse 25 ay malinaw kung sino, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo or Christ Jesus. Yan po yung nakalagay. Now, siya po ay, sabi po, ang salitang ginamit po ay set forth. Ang ibig sabihin po ng salitang set forth, mahirap pong mag-translate sa Tagalog, minsan na kailangang magbigay po tayo ng paliwanag. So, maaaring sabihin po nating inilagay, okay, itinalaga, pwede pong ganon. O kaya naman ay isang bagay na inihain o ipinresent o ipinropos, okay? Yun po yung ating problema minsan. Wala pong accurate na word, pero we can understand anyway. Iminungkahi o pinropos o pinresent, inihain. Something clear. Isang maliwanag na inihain, ipinresent, o kaya naman na iminungkahi o ipinropos. Okay, set forth o inilagay, itinalaga. So, dito makikita natin na ang Panginoon Kristo ay set forth. Okay? Now, I personally believe na mayroon pong Godhead na itinuturo ang Word of God. When I say Godhead, no, hindi po ako gumagamit ng mga theological term. Ang salitang Godhead nasa Scripture. I'm referring to the Father, the Son, and the Holy Spirit or Holy Ghost. So, ang Diyos kasi ay may plano na in redeeming mankind. Kahit na wala pa po ang mundo, wala pa pong mga tao. Ang purpose ng Diyos sa pagliligtas ay bumabalik even before the world began. Meron po tayong text na nagsasabing ganyan, ano? At nababasa ko na rin po dito sa ating mga pag-aaral itong text na ito. Halimbawa sa 2 Timothy 1:9. Sinasabi po diyan na what saved us and called us, ang Diyos po ang tinutukoy, according to His own purpose and grace, no, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So, yan po ang sinasabi ng verse. Ang verse na ito is, meron pong God's own purpose and grace. May sariling layunin at biyaya ang Diyos na ipinagkaloob sa atin kay Kristo Jesus. Hindi po pwedeng maiwala yun. Yung purpose na yun ng Diyos at grace na kay Kristo po yun. Okay? At notice, sabi niya, before the world began. So, yeah, very unique po ang Word of God sa King James Version. Before the world began. Yan ang nakalagay. Now, maliban dyan, sa Romans 3, balik po tayo, ang sumunod na mga kataga is to be a propitiation. Yan, nakalagay po yung to be a propitiation through faith in His blood. So, nung ipinresent o ipinropose ang Panginoong Kristo ng Godhead or ng Diyos, we will say, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood. Okay. So, yung salitang propitiation, no, kung sumusubaybay po kayo, binigyan po natin ng kahulugan na satisfying sacrifice.
yung sakripisyo o alay ng Panginoon na nag-satisfy o uh, yung po bang um, kinakailangang alay na tugunan ng sapat, satisfying sacrifice. Yun po ibig sabihin ng propitiation. So, nung inilagay ng Diyos ang Panginoon Kristo ay na propitiation, yun ay to satisfy His wrath against sin. Natugunan yung ninanais, yung requirement ng Diyos para sa kabayaran ng ating kasalanan. To be a propitiation through faith in His blood. Well, may mga ibang understanding tungkol dito. Kaninong faith ba yan? True faith in His blood. May mga paliwanag na ito yung faith daw po natin sa dugo ng Panginoon Kristo. But, para sa akin, I believe, mga kapatid, no, look at the verse. Sino po ang nag-set forth, okay, naglagay, o kaya naman ay naghain ng proposal na ang Panginoong Kristo ay maging satisfying sacrifice? Walang iba kundi ang Diyos Ama. Okay? Sa context ng mga kapatid, no? Sabi nga po doon kanina, sa naunang verse na ating pong binasa, no? I mean, sa context ng Romans 3, binanggit nga po na ang Panginoong Kristo yung pong whom sa verse 25. And then sa verse 25, whom God, no? Sino po yung God? Walang iba kundi God the Father. Iba po yung God the Father, iba po yung Son. Okay? So, kung ang Diyos Ama ang gumawa ng aksyon na kung saan set forth ang Panginoong Kristo, and then idinugtong yung mga katagang to be a propitiation, ang Panginoong Kristo, satisfying sacrifice. Okay? Through faith in His blood, kaninong faith yan? Sinong actor? Sinong naglagay sa Panginoon para maging satisfying sacrifice? And I believe, sa sense ng verse, ano, ay yung faith diyan ay ang Diyos Ama. It was God the Father's faith when He set forth Christ to be a satisfying sacrifice for our sins, no? Ay He put already His trust. Nilagay na po niya yung kanyang tiwala o pananampalataya sa dugo ng Panginoong Kristo. Ito ay bago pa nangyari yung sakripisyo, yung kamatayan ng Panginoon, yung katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung word na redemption, ginamit po sa verse 24. At ang redemption ay always with blood or through the blood of our Lord Jesus Christ. Hindi po pwedeng wala po yung blood. Ano po? Kaya sa ating pag-share ng kaligtasan, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, ano po? Huwag po nating kaliligtang bigyang diin ang dugo ng Panginoong Kristo. And malino po yan sa mga sulat ni Paul. Hindi lang po basta banggitin natin na siya ay namatay. So in that death ay dumanak mong dugo ng Panginoong Kristo. Okay? Now, so maliban dyan sa mga expression na set forth to be a propitiation through faith in His blood, ang sumunod na mga kataga is for the remission of sins that are past. I mean, bago yung for the remission of sins that are past, to declare His righteousness, upang ideklara ang katwiran ng Diyos, yung righteousness ng Diyos. Dahil makatwiran nga naman yung kanyang ginawa. Maaaring questionin natin, bakit naman gumawa ang Diyos ng gano'n na siya ay magpapatawad. Yung salitang remission, ginamit na po dyan. Remission for the remission of sins that are past. So, ano po ibig sabihin ng remission of sins that are past? Yun, on the part of God ay makatwiran yun. It is an act of righteousness on the part of God. Okay? Na kung saan ay sabi nga ng verse, nagkaroon ng remission, the remission of sins that are past. Now, ito pong remission of sins that are past is going back before the cross work of Christ at Calvary. Before Christ died, bago po namatay ang Panginoon ang tinutukoy. Ang Diyos nagpatawad po ng kasalanan. Yun nga, yung salitang remission.
may remission of sins, or we will say forgiveness of sins that are past. That was before the cross. Yung past niyan is before Christ offered himself. Before Christ died and shed his blood. Yan po ang ibig sabihin. Nagawang magpatawad ng Diyos ng kasalanan, no, sa nakaraan before that actual event. Okay? And then notice din sa verse na ito, may kama diyan through sabi niya, for the remission of sins that are past, kama, through the forbearance of God. So bakit nagawa ng Diyos 'yon? Na magpatawad ng kasalanan sa nakaraan. Ang sinabi ng sumunod na verse is through the forbearance of God. That means, ang salitang forbearance, ibig sabihin niyan is patiently waiting. Mapagpasensyang paghihintay. So habang ang Diyos ay naghihintay patiently doon sa coming death or redemption or sacrifice of Christ at Calvary, na kung saan ayon sa verse, inilagay na po ng Diyos, no? Sabi niya, through faith in His blood, nagtiwala na po ang Diyos Ama sa blood ng Panginoon na hindi pa naman nabubuhos. Okay? At nagawa niya magpatawad, no? Habang hinihintay niya patiently yun, mga kapatid, ay nagpapatawad na siya. Alam niyang hindi papalya ang kanyang anak at hindi siya bibiguin ng kanyang anak, ng Panginoong Kristo. Kaya, nung napangyayari na po yung actual death, yung mga pinatawad niya sa nakaraan, kahit wala pa yung actual death, mga kapatid, ano po, ay on the part of God, justified siya. Makatwirang hakbang. Dahil hindi po nabigo, hindi po pumalya. In advance, nagpatawad siya, ano? Nagpahinuhod siya, yung salitang forbearance. Yung inilagay niya, itinalaga niyang satisfying sacrifice, no? Bagamat hindi pa natutupad, no? Nagpatawad siya at nung nangyari, vindicated ang Diyos. Okay? Tama yung kanyang ginawang hakbang. Yung pinatawad niyang mga tao in the past, no, ay isang tamang hakbang ng Diyos. Dahil hindi po nabigo. Yung kanyang advanced faith doon sa, we will say, yung kanyang faith, I should say, sa advance doon sa, in the future sacrifice of Christ, ay napangyari, na-fulfill, mga kapatid. So, sana masundan po natin ang punto dito, mga kapatid. Okay? Yan po yung sinasabi ng verse. Notice na yung salitang remission po dito, no, ay kung tutuusin, kanino po tumutukoy yung remission of sins that are past? Ito po ba ay tumutukoy sa kasalanan nating mga mananampalataya ngayon? Well, it says remissions of sins that are past. At again, it is going back before the actual death of Christ in the past. Ano po? Ang mga tinutukoy niyang napatawad ng kasalanan ay in the past. Remission of sins that are past, to be accurate. And it is referring to believers in the past. At dito sa Romans chapter 4, no, particularly yung lahi ng Israel, si Abraham binanggit sa Romans 4. Si David binanggit, mga taong nabuhay in the past, in time past, under the law, or even before the law. Sila yung mga nakatanggap ng remission of sins. Na nagawa ng Diyos na sila ipatawarin dahil again, He has in mind the death of His Son na isinet forth o inilagay niya doon to be a propitiation, satisfying sacrifice. So habang wala pa yung actual death na yon, God was exercising faith. Andun na yung faith niya sa blood. Kaya nagawa niyang magpatawad kahit wala pa yung actual shedding. So, nasusundan po natin. So, babalikan po natin ito mamaya. Sisili po tayo sa ilang mga talata, mga kapatid, tungkol po sa paggamit ng salitang remission. Medyo masalimuot, pero ganun talaga ang pag-aaral, mga kapatid. Kailangan po nating ususaing mabuti dahil ito po ay salita ng Diyos. Hindi po ito salita ng tao. At kailangan po nating irespeto at paniwalaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay. So, dito po sa Acts chapter 2 verse 38, ay ginamit nga po ang mga katagang repent and be baptized for the remission of
sins. Yan. Of course, ang mga tinutukoy dito ay, as I've said, Israel, at yung mga nagpa-water baptize ay naging miyembro ng tinatawag na little flock, mga believing Jews. At sila ay nakatanggap ng forgiveness of sins. Okay? I mean, ng remission of sins, to be accurate. Although it is equivalent to the word forgiveness, pero or ang kahulugan ng salitang remission ay forgiveness, pero in this case, hindi po kasi forgiveness ang ginamit, kundi remission of sins. Okay? Yan. Yan po yung sinabi, mga kapatid. Okay. So, ituloy po natin sa ilang mga talata. Okay, halimbawa, dito po sa Matthew 26:28, ginamit din po ulit dito mga kapatid, yung tungkol sa remission. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Of course, ito ay, ang application po nito ay walang iba kundi sa mga Hudyo. Yung kanyang blood na tinatawag na blood of the New Testament is shed for many, which speaks of Israel, not for all, but for many sa bansang Israel. At ang purpose is for the remission or forgiveness of sins. Ayan po mga kapatid. Maliban dyan, isa sa mga popular verses ay Hebrews 9:22. Dito sa Hebrews ay may comparison between animal sacrifices in the past, sa Old Covenant under the law, at doon sa blood, sa sacrificial work of Christ, na kung saan yung kanyang dugo nga ay nabuhos. Okay? Under the New Testament or New Covenant God made with Israel. And almost all things are by the law purged with blood through the animal sacrifices in time past. And without shedding of blood is no remission. So kung walang pagdanak ng dugo, ay walang remission o walang kapatawaran. Notice yung pong salitang remission ay again specifically ginagamit po sa bansang Israel. Ayan. Ayan. So maliban diyan, kung halimbawa ay babasa po tayo ng ilang talata sa Hebrews, may comparison gaya ng sinabi ko doon sa shedding of blood, although yung Hebrews 9:22 ay may kaugnayan sa Old Testament sacrifices, but in this book na sulat sa mga Hebrew people ay meron naman talagang issue ng shedding of the blood of our Lord Jesus Christ, which is better actually, than the blood of animals. Nagkaroon ng, we will say, temporal forgiveness, hindi po eternal forgiveness, Gamitin ko lang po yun if you want me to use that. Yung forgiveness na provided ng animal sacrifices, kung saan may pagdanak ng dugo, ay kapatawaran yun, remission yun, in relation to their sins na nagagawa, kapag sila ay nagdi-disobey sa kautusan. Dahil kontrata po yun eh. Pero kung sasabihin natin yung blood of animals ay nagresulta sa kanilang eternal forgiveness, or absolute or complete forgiveness, sa kasalanan, hindi po totoo yan. Di kailanman ang blood of animals, pagdating sa eternal redemption or salvation mga kapatid, ay wala pong kinalaman yung blood of animals. Dahil kung meron yan, hindi na kailangan pa ng bagong tipan. Hindi na kailangan po ng blood of the new covenant. Hindi na kailangan pa ng shedding of the blood of our Lord Jesus Christ, na siyang binibigyang diin ng writer ng Hebrews. So basahin ko po sa inyo yung Hebrews 9:21 halimbawa. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. Then let's jump now to verse 24. Sabi po dito, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us, not yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others. For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now, once, ang Panginoon sa Kristo ang tinutukoy, in the end of the world, hath he appeared to put away sin
by the sacrifice of himself. So walang ibang tinutukoy dito kundi ang Panginoong Kristo. At sa sakripisyong yan, namatay siya, at sa sakripisyong yan, dumanak ang dugo ng Panginoong Kristo. Kaya nga may tinatawag na blood. Yung blood ng Panginoong Kristo is the blood of the New Testament. Okay? Ayan mga kapatid. So, yung shed blood ng Panginoong Kristo ay nagresulta ng remission of sins or forgiveness of sins. Eternal forgiveness, complete forgiveness of sins sa mga mananampalatayang Hudyo. I believe mga kapatid, malinaw sa Word of God, per Romans chapter 3, batay sa revelation na ibinigay ng Diyos kay Paul. At ngayon, naintindihan natin, maging dito sa Hebrews, na yung mga Old Testament saints, no, I will just use that expression, no, pardon me for that, okay, ay napatawad ng Diyos. While God the Father was looking forward to the coming sacrifice of Christ. Nilagay na ng Diyos yung kanyang tiwala dun sa propitiation, so sa satisfying sacrifice na gagawin ng kanyang anak. Kaya nagawa niyang patawarin sina Abraham, sina David, and lahat ng mga believers dyan sa bansang Israel in the past. At yung ginawa niyang yun hakbang ay makatwiran dahil vindicated or justified dahil ginawa talaga ng Panginoon yung pagkakatalaga sa Kanya, yung pagkakaset forth sa Kanya na maging redeemer o manunubos sa Kalbaryo. Yun po yung punto mga kapatid. Now again, in this case, makikita natin na ang salitang remission may kaugnayan pa rin sa bansang Israel. Okay. So, another verse ay tungo po tayo sa Hebrews 10. Medyo mahaba po ng konti ito, 16 to 20. Siguro po, hindi ko na po babasahin to. Please take time to read Hebrews chapter 10, 16 to 20. Still, may kaugnayan pa rin sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. No? May comparison between the old and the new covenant and the blood of animals and the blood of our Lord Jesus Christ, the death of animals and the death ng ating Panginoong Kristo. So, ano ang pagkakaiba, no, sa mga kasulatan sa pagitan ng forgiveness at remission? Okay? Ano po yung pagkakaiba, yung difference? Okay? I believe mga kapatid, batay sa mga verses, na ang salitang remission ay may reference lang po sa bansang Israel. Okay, ulitin ko po. Ang salitang remission is only used in reference to Israel. Kahit na doon sa ginamit ni Paul na word na remission sa Romans 3:25, may kaugnayan pa rin sa bansang Israel dahil since remission of sins that are past, hindi po sa now. Hindi po sa ating mga believers ngayon na members ng body of Christ. Okay? So, never na ang salitang remission, aralin po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, mga kapwa kong magtuturo. Never na ang salitang remission, maging sa sulat ni Paul, ay may reference sa mga members ng body of Christ. Palaging ang salitang remission ay may reference sa bansang Israel. Luke 1:77 halimbawa, to give knowledge of salvation unto his people is God's people, nation Israel, by the remission of their sins. There is mga members ng Israel. Again, ang salitang remission ay may kaugnayan sa bansang Israel. Never na ginamit ang salitang remission sa ating mga members ng body of Christ. Okay. So, totoo rin sa kabilang dako na ang remission of sins, gaya ng Luke 24:47, ay pangangaral. Sabi nga diyan ng Panginoon, no, sa verse na yan is among all nations, sa Luke 24:47. Okay? And that remission of that repentance and remission of sins will be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Pero itong kaligtasan na ito na involve ang all nations, mga kapatid, ay ipipreach po ng mga Jewish apostles, ng mga apostol ng Israel, ng 12 apostles, at ang kaligtasan niyan, no, or remission of sins, no, among all nations ay again sa pamamagitan ng Israel. So may malaking kaugnayan pa rin sa bansang Israel yung salitang remission diyan sa Luke 24:47. Sa Acts 10:43 naman,
Si Pedro nagsalita sa mga hentil tungkol din sa remission of sins. Ginamit din dyan yung mga katagang remission of sins. Okay? To him, God give all the prophets witness that through his name, through the name of our Lord Jesus Christ, whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Okay? Pero again, in this particular verse, no, sa Acts 10:43, ito'y may kaugnayan sa kaligtasan na ipinangangaral o ipinangaral ni Pedro sa 12 apostol. Alam naman natin na sa Israel ay sinugo, no? Ay sa kaligtasan sa pamamagitan ng Israel. Si Pedro po ang ginamit dito, hindi po si Paul. So again, yung word na remission ay may kaugnayan pa rin sa Israel. At si Peter ang nag-preach, no? Okay. So, ang salitang remission at remit, o kaya naman ay remitted, ginamit din yan sa ilang mga talata, ay hindi kailanman ginamit in reference, no, sa body of Christ. Kahit basahin po niyo at saliksikin, mga kapatid, no, mga kapwa ko mananampalataya at ng mga tagapagturo. So, hindi po tama na sabihin nating meron po tayong remission. Ng body of Christ ay may remission of sins. Hanapin niyo po sa mga sulat ni Paul kung ito po ay ginamit niya in reference to the Gentiles ngayon, no? At sa mga members ng body of Christ. Okay? Now, bakit ganon? Bakit specific na ang remission ay sa Israel at hindi sa body of Christ? Yan. So, although meron silang similarity, pero again, meron silang pagkakaiba. No? At again, we have to believe what the Word of God says, kung ano yung nakasulat. Hindi po natin dapat i-correct. Kaya, kagaya ng mga corrupt translations, no, kinalulungkot ko pong sabihin. Okay? So, ang salitang remission ay may kaugnayan. Bakit ito po exclusive sa Israel at hindi sa body of Christ? Meron po itong malaking kaugnayan doon po sa, tawagin po natin covenant ng Diyos, no? Tipan ng Diyos, no? Agreement ng Diyos na may kasamang promise with Israel, with His people. Ito pong remission has to do with yung covenant relationship ng Diyos, no, with Israel. Ulitin ko po ang salitang remission has to do o may kaugnayan, malaking kaugnayan doon sa covenant relationship ng Israel sa Diyos. Alam po natin ang mga Gentiles wala pong covenant. Ephesians 2:11 and 12, wala po tayong mga covenants. Okay? Strangers po tayo from the covenants of promise. Alam natin ang covenants ay pertaining sa bansang Israel. Di ba? Romans 9:4. Who are Israelites? To whom pertaineth, sa kanila patungkol, the adoption and the glory and the covenants, plural. Wala po yan sa mga Gentiles. And the giving of the law. Wala po yan sa mga Gentiles. The service of God sa templo, no? And the promises. Malinaw po yan. Israelites po, mga Hudyo ang issue. Okay? Romans 11:26-27. Ganun din. So, all Israel shall be saved, but it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob, for this is my covenant to them, when I shall take away their sins. So, covenant ng Diyos yan sa kanila. Ano po? Well, sa NIV, ang ginamit ay so that your sins may be forgiven, sa Acts 2:38. Pinalitan po nila yung salitang remission ng forgiveness. But I disagree. I believe na ang tamang expression ng salita ay remission of sins instead of forgiveness of sins. Dahil, again, based upon a covenant relationship yung term na yun. May covenant relationship ang Israel with God na wala sa mga Gentiles o sa mga members ng body of Christ. Bakit naman forgiveness? No? So, kung ang remission is to do with a covenant relationship with ng Israel sa Diyos, tayo naman po ay nakatanggap ng salitang forgiveness o ng forgiveness dahil din po yung ginamit ni Paul, ano po? By grace. Apart from any covenant. By grace yan. Batay lamang po yan sa biyaya ng Diyos in Christ. Kanina, binasa ko po yung 2 Timothy 1:9. Tinawag tayo at iniligtas not according to our works but according to His own purpose and grace.
Hindi po according to His covenants. Dahil wala po tayong covenant. According to His promises with Israel in the past. Hindi po. According to His own purpose and grace, which was given us, members ng Church, the Body of Christ, ang kinukulan. Okay? In Christ Jesus before the world began. Kasama po yun sa secret. Yan po yung sinasabi ni Paul na mystery which was kept secret since the world began. Kasama po yan dyan. Yan po yung mystery din na hid in God, Ephesians 3:9. Hindi po hid in the scriptures. May mga kapatid po tayo nagsasabi na yung mystery daw po hid in the Old Testament scriptures. Nasa scriptures na daw po yun. Doon po nakatago. Well, yun po ang sinasabi ng mga corrupt translations. I'm sorry to say, NIV, ang ilang mga corrupt translations, inalis po yung comma at yung end, pinalitan, dinerecho. Kaya ang magiging meaning, yung interpretation mga kapatid nating gumagamit ng KJV, ang interpretation galing sa NIV. Ikinalulungkot kong sabihin, I beg to disagree mga kapatid. Ano po? Malinaw para sa akin ang sinasabi ng Word of God. So, ulitin ko po, ang salitang remission ay ginamit exclusive sa Israel dahil ito ay batay sa covenant relationship with God. May malaking kaugnayan doon. Samantalang sa atin ay forgiveness na batay sa biyaya ng Diyos. Mayamang biyaya ng Diyos in Christ. So, bago po tayo magtapos, no? Dahil hindi na po natin pahabain ito mga kapatid. Ang salitang forgiveness batay sa sulat ni Paul, no? Alam na po natin lahat ito, madalas nating i-quote ito mga kapatid, no? Halimbawa, sa Ephesians 1:7, in whom, speaking to the church, the body of Christ, in whom the Lord Jesus Christ, meron tayong redemption through His blood. Then, sumunod, the forgiveness of sins. Hindi sinabing the remission of sins, nakagaya kina Pedro sa time pass sa Israel. Ito yung exact expression or exact word na hindi nakabatay sa covenant, kundi batay sa biyaya. Notice sa huling bahagi ng verse, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Hindi po according to His covenant with us. No. Hindi po nagkaroon ng covenant, ulitin ko, ang Diyos kailanman sa atin. The same death, the same blood, pero with Israel, batay po yan sa, again, ulitin ko, covenant relationship. The same event, the same death, the same blood, pero batay solely upon the riches of God's grace in Christ, given us before the world began. Yun po yung malaking pagkakaiba, mga kapatid. Another verse is Colossians 1:14, cross-reference po yan, ng 1:7 Ephesians, in whom we have redemption through His blood. Sa NIV, wala na po yung through His blood. Ngunit may mga bagong mga translation ngayon na ina-update po nila, ina-upgrade, inilalagay dahil nakahalata siguro na wala. Pero actually, ang pinagbatayan na mga yan is corrupt talaga yung mga Hebrew and Greek text nila kaya magkaiba ang reading. Yan ang totoo mga kapatid po. In whom we have redemption through His blood, even hindi po sinabing the remission of sins, kundi forgiveness. Dahil batay ito sa biyaya ng Diyos para sa ating mga members ng Body of Christ. Ang salitang forgave ay ginamit din po sa Colossians chapter 3, verse 13. Kung saan ang mga katagang, as Christ forgave us or forgave you. I will look at that dahil baka nagkamali po ako ng quote mga kapatid. Po. I'm not perfect but the word of God is perfect. Sabi po ng verse 13, forbearing one another and forgiving one another, even if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you. Okay, di sinabing Christ remitted your sins, no? Christ forgave you, so also do ye. Doon po sa Ephesians 4:13, kung babalikan po natin, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as Christ for Christ's sake, even as God for Christ's sake, hath forgiven you. Yun po yung accurate na word na ginamit. So ganyan po mga kapatid, ang pagkakaiba ng salitang remission at salitang forgiveness. So be careful po na sa Romans 3 ay verse 25 i-interpret natin na tayo ang kinaukulan. Hindi po, malinaw po sa verse na ang kinaukulan ay sins that are past. Even before, yan ay going back before the sacrificial work of Christ at Calvary. Pero ngayon, kay Paul, forgiveness. We have complete forgiveness of sins, lahat ng ating kasalanan, all our trespasses, Colossians
2:13 ay napatawad through that once and for all sacrifice of our Lord Jesus Christ. Even kapatid, kamag-anak ko, ikaw ay hindi pa nakatitiyak sa iyong kaligtasan, kailangan mo ng kapatawaran ng mga kasalanan. Lagi ko pong binabanggit na kung naghahanap ka ng kapatawaran ng kaligtasan, ng kapatawaran ng kaligtasan, kapatawaran ng lahat ng kasalanan, yan ay provided na. Yan ay nasa Panginoon Kristo lang. Yan ay nandoon lang sa minsanang sakripisyo, doon sa satisfying sacrifice, propitiation, gaya ng ginamit ng Romans 3:25. Na-satisfy po ang Diyos, natuwa po ang Diyos Ama, at hindi po niya mahihindian, hindi niya itatanggi ang kapatawaran. Yun ay igagawad niya freely by His grace. Pati yung pagpapaging matuwid, magiging matuwid ka, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Hindi mo kailangang piliting maging matuwid. Hindi mo kayang gawin yan. Self-righteousness, religious righteousness, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Hindi mo kayang baguhin ang iyong katayuan. Ang Diyos lang makakagawa niyan in Christ. Kung maniniwala ka at sasampalataya ka, magtitiwala ka sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, sa kanyang kamatayan, sa kanyang dugo, lahat ng kasalanan mapapatawad mula pagkabata hanggang sa araw na ito ay lilipas sa buhay na ito. Package po ang kaligtasan. Kapatawaran ng lahat ng kaligtasan, ng kasalanan, at katwiran. Nagkakaroon ka ng katwiran, perfect righteousness. Yung katwiran na yan ay hindi mo sariling katwiran, katwiran ng Diyos o katwiran ng Panginoong Kristo dahil hindi siya nagkasala. Ginawa pong kasalanan ng Panginoon, 2 Corinthians 5:21, upang tayo ay maging mga katwiran ng Diyos kay Kristo. Si Kristo lang kailangan mo, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Kaligtasan, kapatawaran, katwiran, pagiging banal, buhay na walang hanggan, tiyak na destinasyon sa langit, ang Panginoong Kristo lang kailangan. Hindi mo kailangan ng reliyon, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Ako'y nagmamakaawa, pakiusap. Habang ikaw ay may pagkakataon pa, magtiwala ka na sa Panginoong Kristo ngayon, bago maging huli ang lahat. Huwag na huwag mong ilalagay ang iyong tiwala sa akin. Sino mang tao mangangaral sa religion o organization ay tinatag ng tao. Ang Panginoong Kristo lang ang mapagkakatiwalaan. Ang sakripisyo lang ng Panginoon ang tinatanggap ng Diyos Ama. Doon lang po siya na-satisfy. Doon lang po mapapawi ang galit ng Panginoon laban sa kasalanan. Sa sakripisyo ng Panginoon. Kaya kung doon ka magtitiwala sa sampalataya, tiyak ang iyong kaligtasan. Tiyak ang iyong kapatawaran. Tiyak ang iyong katwiran. Buhay na wala hanggan. At tandaan mo, kaibigan, kapatid, kamag-anak, ang tagapagligtas na nag-ari ng kanyang buhay, nagpadana ng dugo, pagamat namatay, inilibing ay muling nabuhay. Yung kanyang pagkabuhay na maguli ay nagpapatunay na yung kanyang kaligtasan yung kanyang ginawang kaligtasan ay tiyak, sigurado. Yun po yung resibo, yung kanyang pagkabuhay na maguli. Tagumpay ang sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya walang sablay, walang kasablay-sablay. 100% perfect yung kaligtasan. Kaya kung sasampalataya ka, perfect din yung kaligtasan mo. Wala kang ipag-aalala. Wala nang kasalanang sisingilin ka. Absuelto, pardon, we will say, or complete forgiveness ang matatanggap mo. Kung ikaw naman ay anak na ng Diyos, member na ng body of Christ, patuloy ka mag-aral, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Patuloy po tayo mag-aral lang sama-sama. Huwag po tayo magbangayan, huwag po tayo magsiraan, magtulungan po tayo upang itaguyod ang katotohanan, sapagkat marami pong kaaway kalaban ng katotohanan. Yan ang totoo. Kahit tayo ay pwede pong mag-away-away kung hindi po tayo magpapakumbaba sa isa't isa. Hindi po tayo magkakasundo na dito lang sa salita ng Diyos titingin at ito lang ang kikilalaning final authority. Ikinalulungkot kong sabihin na sa halip sana na magtulungan tayo ay sa halip na mag-away tayo, I should say, dapat nagtutulungan tayo. Pero nakalulungkot na umiiwas po ang marami sa iba, yung hindi nila kapareho ng paniniwala, ayaw na nilang pakinggan, ayaw na nilang i-consider ang katwiran dahil anong nangyayari sa body of Christ? Nagkakanya-kanya. Itong kakampi ko, mas marami kami dito, mas magaling siya, mas mahusay siya. Ang problema, mga kapatid, na kinalulungkot kong sabihin,
nakiling na baling sa tao ang ating pananampalataya. Di po ba carnality yan? Kung tayo po ay talagang tumutugi sa katotohanan at nagmamahal, di po tayo dapat nagsisira, nagtutulungan. Nagpapakumbabaan po tayo dapat. At sama-samang nag-aaral, nagsasaliksik. Nagtatanungan, alin ba ang tama? Hindi yung, ang problema po sa inyo, sasabihin ko lang po, ayaw ko po yung discussion na public dahil hindi po mawawala yung pride and arrogance. Yan. Ang Facebook nakakatulong. Nagpapasalamat po ako dahil nababahagi pong salita ng Diyos. Pero kung meron po tayong mga hindi pagkakasunduan, mas mabuting mag-personal message or mag-direct message na lang. Kaysa yung nasa grupo na nag-aaway, hindi po magandang patotoo sa mga nagmamahal. Kung sinasabi natin, mahal natin ang salita ng Diyos, nagtataguyod tayo ng katotohanan. Dapat nakikita ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po nakikita yung arrogance and pride sa ating mga buhay. Hanggang dito na lang po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Sa lahat po ng mga sumubaybay, magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga po kayo. At patuloy po tayo magdalanginan, patuloy na magsaliksik, no? Patuloy po tayong sama-samang lumago sa salita ng Diyos upang malulhati siya sa ating buhay. Upang ang salita ng Diyos may tanyag sa ikalulhati ng ating tagapagligtas. Tayo po manalangin. Salamat po o Diyos Ama sa inyong pong kabutihan sa amin sa inyong mga salita. At kami po ay naniniwala na hindi po namin dapat palitan ng alinmang nakalagay na salita at dapat po ay itataguyod po namin ang katotohanan at kalabanin ang kamalian maging sa mga nagkalat ngayon na hindi totoong salita ng Diyos. Nawa ay maisiwalat po ito, ma-expose po itong mga errors na ito upang maipakita, mapalitaw ang katotohanan. Alam naming aktibo ang kaaway, subalit dapat po kaming maging aktibo, mas lalong masigasig na itaguyod ang iyong salita, ang katotohanan. Itanyag ang Panginoon sa Kristo sa ikalulhati ng aming Diyos Ama. Yung pong kapurihan, pero salamat sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, magandang gabi sa ating lahat. Nais ko pong basahin ang 2 Thessalonians 3:16 and 18. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Maraming salamat po.